Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at ipinapanalangin ko palagi na ang Panginoong Diyos ay magbigay sa atin ng magandang kalusugan sa araw-araw upang habang kayo ay sumusubaybay sa ating gawain ay sa kanyang kapahintulutan at biyaya nawa ay palagi tayong nasa magandang kalusugan. Amen? Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Magpapatuloy po ng pangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay sa Kabanata 3, mga talata 7 hanggang 13. Juan Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 13. Ito po'y babasahin po muna natin para sa kaalaman po ng lahat. Ito po, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ang nalalaman namin ay sinasalita namin. At ang aming nakita ay pinatutuhanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, papaanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Dito, mga minamahal, ay ang karakter natin dito ay si Nicodemo, ang Panginoong Hesukristo, gayon din ang kanyang mga alagad, at si Juan Bautista. Dahil itong mga bagay na ito ay pinapangaral ng Panginoong Hesukristo patungkol din sa patutuo ni Juan Bautista sa kanya. Dahil ang pinakadoktrina ng Panginoong Hesukristo dito sa chapter 3 ng Gospel of John
ay patungkol ito sa pagkapanganak muli ng tao. Na dapat, ayon dito sa versikulo 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Kaya dito po na gulumihanan si Nicodemo. Kaya marami siyang mga katanungan tungkol sa doktrina na ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, isa sa kanyang mga katanungan, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Dahil nga nung una, sabi ni Nicodemo, paano may panganak muli ang isang matanda na? Katulad nga niya, guro siya ng Israel. Ang sabi ni Nicodemo, kung matanda ng tao, paano ulit siya ipanganak muli? Papasok ba muli siya sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak muli? Kaya sabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, ay ikaw ay guro ng Israel, ngunit hindi mo naunawaan ang aking sinasabi. Ang tinutukoy ni Lord Jesus ay tungkol sa pagbautismo, na ang patutuo ni San Juan Bautista ay itong si Jesus ay ang Mesiyas, at sa pamagitan niya ang kapatawaran ng kasalanan dahil siya ang kordero ng Diyos. Kaya lalong nagiging masugid na disipulo si Nicodemo. Bagamat nalilito siya sa mga pangaral, mas lalo siyang naglakas loob na makinig ng pangaral ng Panginoon Jesucristo. Bagamat siya ay isang Pariseo. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sabi sa kanya, sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo naunawa ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalaman namin na sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatutuhanan namin at hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. So, ibig palabasin dito ng Panginoong Hesukristo na mabuting at nandyan si Nicodemo upang si Nicodemo ay makapagpaliwanag din doon sa mga Israelita. Dahil sinabi nga ng Panginoon Jesucristo, pinapatutuhanan namin ang mga salita tungkol sa kaligtasan na dapat ang tao ay ipanganak muli. At ang pagkapanganak muli ng tao upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos ay dapat tatanggap siya ng bautismo. Bautismo sa paglubog sa tubig, bautismo ni Juan Bautista, ilubog ang tao sa tubig katulad ni Jesucristo. Siya ay edad 30 nang binautismuhan. At sa kay Nicodemo, nabautismuhan din siya sa bautismo ni San Juan Bautista. Kaya lang, ibig pa niyang magkaroon ng karagdagan pang karunungan dahil ipinapangaral nga ni Juan Bautista na itong si Jesucristo ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinapakilala ni Juan Bautista na
siya ay isinugo lamang ng Panginoon upang magbautismo sa magitan ng tubig. At ang pagbautismo sa magitan ng tubig ay dapat pagsisihan muna ng tao ang kanyang kasalanan at humingi siya ng kapatawaran ng kasalanan sa Diyos at sumampalataya siya na si Jesus ay kordero ng Diyos at sa magitan niya ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan. At magkaroon ng bautismo sa Espiritu Santo na ang magbautismo riyan ay mismo ang Panginoong Hesus. Kaya siya ay nagiging masugid na disipulo ni Jesus, itong si Nicodemo. Halos hindi na siya humihiwalay So, dito mga minamahal, ang pangkalahatan sa mga Israelita ay ayaw tanggapin. Ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ang kordero ng Diyos at siya ang kanilang Mesiyas. At ang unang nagpatutuo nito ay si Juan Bautista. Kaya nga sabi rito ng Panginoon Kristo sa versikulo 11 ng Juan Kapitulo 3, katotohanan sinabi ko sa iyo. Ang nalaman namin ay sinalita namin. At ang aming nakita ay pinatutuhanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kaya nga itong si Nicodemo ay bagamat sumasampalataya at naniwala siya na si Jesucristo ay mula sa Diyos, ngunit dahil sa naglumihanan pa siya, kulang pa ang kanyang panampalataya. Kaya patuloy siya sa kanyang interesado siya na malaman ang doktrina ng kaligtasan. So, itong sinabi ng Panginoong Jesucristo na halos karamihan ng mga Hudyo ay hindi siya tinanggap na Mesiyas. Nasusulat ito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 14. Na ang sabi rito, patutuo po ito ni Juan Bautista sa Panginoong Hesus. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ibig sabihin si Juan Bautista. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa magitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw at sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala sa sanglibutan. Siya ay naparito ng sariling kanya at siya hindi tinanggap ng sariling kanya. Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, ang maniwala sa pangalan ni Jesus ay magkaroon ng karapatan upang magiging anak ng Diyos. At siya ay may panganak muli.
upang makapasok sa kaharian ng Diyos. At ito nga ang pangaral tungkol sa bautismo, na kailang tumanggap ang tao sa bautismo ni San Juan Bautista, na ang sumampalataya na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas, at pagsisihan ang kasalanan ng tao at tanggapin niya na si Jesucristo ay kanyang Panginoon at tagapagligtas. Then, tatanggap siya ng bautismo sa magitan ng bautismo ni Juan Bautista, na ang tao ay ilubog sa ilalim ng tubig, at ang sa kanyang pag-ahon mula sa tubig ay tatanggap siya ng bautismo ng Espiritu Santo. So ito ang magiging kapanganakan muli ng tao, na ito rin ang pinapaliwanag ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, upang hindi na siya magulumihanan sa kanyang mga katanungan. Paano ipanganak muli ang tao? Kung siya ay matanda na, papasok ba siya muli sa sinapupunan ng kanyang ina? Kaya pinapaliwanag ang bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo. So dito, mga minamahal, sa versikulo 12 hanggang 13 ay sinabi ng Panginoong Hesus, "Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit? At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit." Dito, mga minamahal, ang tinutukoy naman ni Lord Jesus ay ang patutuo muli ni San Juan Bautista, na ayaw paniwalaan ng mga Israelita. Dahil ang patutuo ni Juan Bautista sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang Juan Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 15. Datapuat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa pangalan ni Jesus, sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatutuhanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, "Ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa magitan ni Moises
ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Hesukristo. So dito, mga minamahal, ipinapaliwanag dito sa pamagitan ng patutuo ni Juan Bautista na ang panganakan muli ng isang tao ay sa pamagitan ng bautismo. Sa versikulo 13, ng mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So kung ang tao ay sasampalataya at tanggapin niya ang Panginoong Hesus na Panginoon na tagapagligtas at siya ay magpabautismo sa magitan ng tubig pagkatapos niyang pagsisiya ng kanyang mga kasalanan at magbagong buhay siya ay bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya gayon din mga minamahal ang dapat na mangyari sa lahat ng mga tao sa ngayon. Kaya nga lamang ay duda pa rin sila sa kapangyarihan ng Diyos na ang pangalan ni Jesus ay sa magitan lamang niya ang kaligtasan. Na si Jesus ang siyang bagong tao. Ang taong si Jesus pinanganak ni Mariang Birhen hindi dahil sa kapangyarihan o sa laman. Hindi sa magitan ng dugo at laman ng tao na katulad natin. Dahil ang taong si Jesus ay nanggaling sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tayo na mga tao na makalupa ay mula sa lupa. Na sinabi nga rito na sinasabi sa versikulo 12, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa at hindi niyo pinapaniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo mga bagay na naukol sa langit? Tayo mga minamahal, na katulad ni Nicodemo, ay mga taong tagalupa. Tayo ay nanggaling sa ating ama at ina. Ganon din si Nicodemo. Pero iba ang Kristo. Siya ay pinanganak ng isang birhen. Birheng Maria na hindi kailanman ginalaw ni Jose, na anak ni David. Ang pagdalang tao ni Maria ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tinatawag na Rema. Sa magitan ng propesiya ni Isaiah 7:14 na kung ating basahin muli, Isaiah 7:14 ay sinasabi, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin God with us, suma sa atin ang Diyos. So isang dalaga, isang birhen. Ang pagdalang tao niya ay sa magitan ng isang propesiya. At ito'y natupad sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1. Versikulo 18 hanggang 20. Kung tingnan natin,
24 para siguraduhin lang natin ang pangyayaring ito. Versikulo 18 hanggang 25. Hanggang 25. So, kung ating basahin ang 24-25, at nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog at ginawa niya ang ayon sa pinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa at hindi nakilala siya hanggang sa panganak. Hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Na tatawagin din namang Emmanuel. Yan, ibig sabihin, hindi raw niya nakilala, ibig sabihin, hindi niya ginalaw. Hindi sumagitan ng sexual reproduction. So, sumagitan ng salita ng Diyos. Yan po ang kaibahan ni Jesus sa katawang tao. So, ang pangalan ng pinaglihi ni Maria ay Jesus, Emmanuel. So, yan po ang bagong tao mula sa salita ng Diyos. Tayo at si Nicodemo, si Juan Bautista, tayong lahat na taong galing tayo sa alabok. Galing tayo sa lupa. Kaya nakatira tayo sa lupa eh. Si Jesus, galing sa salita ng Diyos, mula sa langit, ang salita. Dala-dala ng anghel mula sa propesya na binigay ng Panginoong Diyos kay Isaiah. Kaya ang salita nanggaling sa langit. At nung paniwalaan ni Jose at ni Maria, naglihi si Maria. Kaya ang ama ng dinadalang tao ni Maria ng pangalan ay Jesus Emmanuel ay ang Espiritu Santo. So, ayan po ang kabalaghan tungkol kay Jesus. So, si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen, dinalang tao siya ni Maria sa magitan ng salita ng Diyos. Tayo, nanggaling tayo sa alabok dahil ang ating mga magulang ay mula sa alabok, mula sa pinakamagulang ng lahat, si Adam at si Eva, sa unang mga tao. So, yun ang old Adam o kaya lumang tao. Si Jesus ang bagong nilalang, bagong tao. Kaya ang lahat ng sasampalataya kay Jesus ay magiging bagong nilalang. Magkaroon muli ng tinatawag na kapanganakan muli sa magitan ng panampalataya sa pangalan ni Jesus at magpabautismo siya sa pangalan ni Jesus. At si Jesus, ungat namatay siya, pero siya ay binuhay muli ng Diyos Ama mula sa mga patay. 3 araw siya doon sa libingan, ngunit siya ay binuhay muli at umakyat sa langit. Kaya, ayan po mga minamahal, ang ating ebanghelyo sa ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen and amen.